Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang daddy ng baby ko. Kabanata 721. Tanong ni Drake, Mr. Wise, bakit mo ibinalik sa akin ang kumpanya ko bigla? Anong balak mo? Hindi siya naniniwala na walang palakol na dapat gilangin ang lalaking ito. Nakangiting tumingin sa kanya si Arthur. Wala akong balak, Mr. Goodwin. Napapamura na lang ako sa konsensya ko. At saka, hindi ako magaling sa management model ng kumpanya mo, kaya natatakot akong sirain ito. Sino ka lang? Bakit wala akong mahanap na impormasyon tungkol sa iyo sa bansa? Labis na curious si Drake sa misteryosong pagkakakilanlan ni Arthur. Huwag kang mag-alala, Mr. Goodwin. Hindi naman ako masamang tao. Ang pamilya ko ay nakatira sa ibang bansa, pero ang mga ninuno ko ay taga rito, seryosong sagot ni Arthur. Nag-aalala pa rin si Drake. Tanong niya, nawalan si Sofia ng heirloom ng iyong pamilya at maaaring hindi na ito mabawi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sasaktan mo ba siya dahil doon? Sinabi na sa akin ni Sofia ang tungkol sa pagkawala ng heirloom ng aking pamilya. I'll try my best to search for it in the future, and I will not blame it on her anymore. Mahinahong saad ni Arthur. Napatulala naman agad si Drake. Sa simula pa lang ay kumukulo na sa galit ang lalaking ito, kaya bakit siya kalmado ngayon? Inalis niya ang kumpanya ko dahil sa isang pamana ng pamilya, at ngayon, hindi lang niya ibinabalik sa akin ang kumpanya, kundi nagpa siya rin siyang huwag panagutin si Sofia. Bakit naman anyway, ito ay isang magandang bagay para sa Goodwins, naisip niya. Talaga why? Nakakunot ang noo niyang tanong. Tumanggo si Arthur. Tama, Mr. Goodwin. I just need her to cooperate with me in searching for my family heirloom in the future. Sabay na mutla si Drake. May masamang hangarin ka ba kay Sofia? Mariing umiling si Arthur. Gusto ko lang makipagkaibigan sa kanya. Wala akong ibang iniisip. Nakahinga ng maluwag si Drake. Hindi niya gusto ang lalaking ito na magiging kanyang magiging manugang. Kitang-kita sa isang sulyap mula sa pabago-bagong mood ng huli at hindi mahuhulaan na pag-uugali na kailangan niyang maging isang mayamang dandy na pinalaya ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Drake ang kanyang sariling kumpanya na ang lahat ng kanyang mga share ay ibinalik sa kanya. Bukod dito, alam niya na ang kanyang kumpanya ay nanalo ng ilang magagandang bid pagkatapos niyang hayaan si Arthur na pamahalaan ito, na hindi bababa sa secure na kita nito para sa susunod na 2 taon. Inaayos ni Sofia ang mga dokumento sa trabaho nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa kanyang ama. Ano, ibinalik ni Mr. Wise ang kumpanya sa iyo? Gulat na tanong niya. Tama na yan, Sofia, gumawa ba siya ng anumang hindi makatwirang mga kahilingan sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Drake. Hindi niya ginawa. Magkaibigan lang kami. Nagmamadaling nilinaw ni Sofia ang bagay na iyon. Ganun pa man, sumagi sa isip niya ang 2 halik nila ni Arthur noong nakaraan. Still, kiss lang yon. Hindi ito binibilang-bilang anumang bagay, tama ba? Naisip niya. Mabuti naman, lumayo ka na lang sa lalaking iyon sa hinaharap. Masyado siyang delikado. Alam ko po iyon, Dad. Agad na naawa si Drake sa kanyang anak. Bakit hindi ka umalis sa trabaho mo? Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Gayunpaman, ayaw ni Sofia na umalis sa trabaho. Hindi, tatay. Ayokong umalis sa trabahong ito. Gustong-gusto ko ang trabahong ito, at bukod pa rito, napakabait sa akin ng amo ko. Sige, huwag labis na trabaho ang iyong sarili, kikita ako para sa pamilya natin. Ganoon din sa iyo, tatay. Huwag kang mag-overwork sa sarili mo. Matapos ibaba ang telepono, nakahinga ng maluwag si Sofia, kahit na maraming bagay ang pumasok sa isip niya. Parang naging ibang tao na ngayon si Arthur, naisip niya. Maya-maya lang ay nag-beep ang kanyang cellphone na may incoming message, na binuksan niya para lumabas ang isang simpleng text. Nakasulat dito, "Sabay tayong kumain sa tanghali." Ang text ay ipinadala ni Arthur, at ito ay hindi isang imbitasyon, ngunit isang abiso. Kinagat ni Sofia ang ibabang labi. Ipinangako niya kay Martha na hindi na makikipag-ugnayan kay Arthur, ibinalik na lamang nito ang kumpanya ng kanyang pamilya sa kanyang ama. Dapat ko bang ituring siya sa isang pagkain bilang tanda ng aking pasasalamat? Alright, it's my treat, she texted,
deciding to end their relationship after the meal. Ok, hihintayin kita sa labas ng pasukan ng Presgrave Group. Ok, sagot ni Sofia, pagkatapos ay tiningnan niya ang oras at napagtantong oras na ng tanghalian. Noong 11:30 AM, pumasok siya sa lobby ng Presgrave Group. Habang nagmamadali siyang papunta sa entrance ng nakayuko ang ulo, hindi sinasadyang may nabunggo siyang isang tao, na ang dibdib ay napakatibay kaya sumakit ang kanyang ilong. Sumirit siya sa sakit bago niya narinig ang isang malalim na boses ng lalaki na umungol sa itaas. "What a clumsy girl," sabi nito. Nanlaki ang mata ni Sofia. F***sick, siya pala. Hinihintay siya ni Arthur sa couch sa lobby nang makita niya itong nagmamadaling lumabas ng elevator. Gusto niya itong puntahan at batiin, ngunit sa halip ay nabangga siya nito. Kabanata 722. Maaari mo ba akong sigawan sa susunod sa halip na harangan ang aking dinadaanan? Pagmamaktol ni Sofia. Nagmamadali ka bang makita ako? Nakangiting tanong ni Arthur habang nakapikit ang mga mata. Bahagyang namula si Sofia. Inilayo ang kanyang magandang mukha, sumagot siya, sino ang nagsabi niyan? Hindi ako. Nagpareserba ka na ba sa isang restaurant? Tumanggo siya. Aha. Kailangan kong bumalik sa trabaho sa hapon, kaya kumain tayo sa malapit na restaurant. Tama, tayo na. Biglang inunat ni Arthur ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang palso habang hinayla palabas ng gusali. Sandaling tumibok ang puso ni Sofia. Bakit hinawakan ako ng lalaking ito sa kamay? Ang dami kong kasamahan dito. Ayokong magkaroon ng maling ideya ang sino mang tungkol sa akin. Sa restaurant, sinabi niya sa lalaking nasa tapat niya sa ngalan ng kanyang ama, Mr. Wise, gusto kong magpasalamat sa iyo sa ngalan ng tatay ko sa pagbabalik ng kumpanya sa kanya. Nang makita ang time na ekspresyon sa kanyang magandang mukha, nakangiting sumagot si Arthur, iyon lang ba ang sasabihin mo? Kinagat niya ang kanyang mga labi. Kung gayon, anong uri ng pasasalamat ang gusto mo? Nang makita kung gaano kalambot at talbog ang kanyang malarosas na labi habang nakasubsob ang kanyang mga ngipin sa mga iyon, kahit papaano ay naramdaman niyang naninigas ang kanyang katawan. He gave a gulp, saying, bakit kagatin ang labi mo nang walang dahilan? Hindi ka ba natatakot na kumagat sa labi mo? Nakaugalian na ni Sofia ang pagkagat sa ibabang labi nang hindi siya mapalagay. Nang marinig niya ang mga salita ni Arthur, ang hugis crescent niyang mga mata ay nakakurbo sa isang ngiti. Hindi ako tanga. Bakit ko kakagatin ang sarili kong labi? Seryosong bulyo ni Arthur, huwag ka nang kagatin ang labi mo sa harap ng isang lalaki mula ngayon. Alam mo ba kung anong klaseng pahiwatig ito sa isang lalaki? Naunawaan ang ibig niyang sabihin, agad na namula si Sofia. Hindi ako nagsusumikap na manligaw ng sinuman. Ginagawa ko lang iyon dahil sa ugali, she explained. Umalis ka na sa ugali, pagmamalabos na utos ng lalaki sa kanyang tapat. Masunurin namang tumango si Sofia. Okay, aalis na ako sa ugali na simula ngayon. Nang makita kung gaano siya masunurin, kahit papaano ay nakaramdam ng kasiyahan si Arthur. Nakangiti ang kanyang mga labi habang pinupuri siya, na sinasabi. Anong magandang babae, namula na naman agad ang mukha niya. Para saan ba ako dinadala ng lalaking ito? Matapos mayhain ang pagkain, nagkwento si Sofia tungkol sa kanyang kasalukuyang trabaho. Alam niyang nagtatrabaho talaga siya sa ilalim ni Anastasia, medyo napanatag siya. Sabi niya, aalagaan ka niya. Tumanggo si Sofia, tama na yan. Inaalagaan talaga ako ni President Tillman. Kung makatagpo ka ng anumang bagay na mahirap harapin sa hinaharap, maaari kang humingi ng tulong sa akin, sabi ni Arthur. Gayunpaman, determinadong umiling si Sofia. Salamat, ngunit hindi na kailangan. Puputulan niya ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanya pagkatapos ng pagkain na ito ang ipinangako niya kay Martha. Bago nila namalayan, pasado 1 PM na pala. Pagkatapos tingnan ang oras, kaagad niyang sinabi, dapat na akong bumalik sa trabaho. Nagpunta siya para magbayad ng bill samantalang siya ay nakatingin sa labas ng bintana habang nawawala ang sarili sa pag-iisip. Pagkalabas nila ng restaurant ay kumaway si Sofia sa kanya. Babalik na ako sa trabaho. Gusto sana niyang sabihin, see you again, ngunit naisip niyang hindi na sila magkikita muli mula ngayon. Ang bawat hakbang niya patungo sa Presgrave Group ay determinado, kahit na may bahid ng pag-aatubili. Sinundan siya ng tingin ni Arthur.
Nakasuot siya ng maayos na suot, at hindi tumalon ang mahaba niyang buhok sa sikat ng araw sa tanghali. Maraming kaakit-akit at kaakit-akit na mga urban beauties sa paligid niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakadikit sa kanyang slim figure. Wala si Martha nang bumalik siya sa villa. Pagbalik niya sa kanyang pag-aaral, ang kanyang bodyguard ay kumatok sa pinto, na gustong pumasok. Pasok, aniya. Young Master Wise, naglabas kami ng mga reward notice sa ruta kung saan nawala ang mga kwintas ni Miss Goodwin. Kung may balita man, ay inform nila ako kaagad. Bigyang pansin din ang second-hand market. Baka may maglista nito sa market. Young Master Wise, sigurado ba si Miss Goodwin na nawala sa kanya ang kwintas? Pwede ba natin siyang makausap para mas marami pang impormasyon para mas madali nating hanapin ang kwintas? Huwag mo siyang istorbohin. Walang nagmamadali. Dahil sa sakit ng ulo, napasobsob si Arthur sa sofa habang sinasandal ang ulo gamit ang kamay. Oo, Young Master Wise, sagot ng bodyguard. Paglabas niya ng silid, bigla niyang napansin ang isang figurang tumatakbong palayo. Ito ay walang iba kundi si Emily. Sa sandaling ito, bumalik siya sa kanyang silid. Idiniin ang kanyang likod sa pinto, medyo kinakabahan niyang tinapik ang kanyang dibdib. Ano ang narinig ko ngayon? Kabanata 723. Hindi ko intensyon na ipilit ang sarili ko sa iyo, pero kailangan mong isipin ang pamilya natin. At saka, maganda ba talaga para sa isang taong kasing muwang ni Miss Goodwin na tumira sa pamilya natin? Mahinahong nakipagtalo si Martha. Ang aming pamilya ay may isang komplikadong background at isang malawak na network ng impluensya. Kung hahayaan mong maging babae ng bahay ang isang babae na walang alam, magpanik siya. Nag-overthink ka, Lola. She and I have yet to reach that point in our relationship, pang-aaliw sa kanya ni Arthur. May kailangan pa akong harapin, kaya kailangan ko nang umalis. Pagkalabas ng pinto, inikat ni Arthur ang kanyang daliri sa bodyguard mula kanina, na agad na lumapit ng nakayuko, sinabing, Young Master Wise. Agad na kumulimlam ang magandang mukha ni Arthur. Sino ang nagpahintulot na ipagkaloob mo ako? Paumanhin, Young Master Wise, ngunit hindi kita pinagtaksilan. May nakita ako nang lumabas ako sa iyong pag-aaral. Sino ito? Narinig ni Miss Jennings ang pag-uusap natin. Hindi rin sisisihin ng bodyguard ang iba. Nagtiwala si Arthur sa kanyang bodyguard, kaya tumalikod siya upang maglakad papunta sa hardin, kung saan nakaupo si Emily sa tabi ng swimming pool at nakikipag-chat sa isang kaibigan sa telepono. Nang marinig ang mga yabag sa likod niya, lumingon siya sa likod at ibinaba ang telepono habang masayang naglakad palapit sa kanya. Party. Sinabi mo ba sa aking lola ang tungkol sa pagkawala ni Sofia ng aking pamana ng pamilya? Tanong ni Arthur sa mahinahong boses. Agad na namula ang mukha ni Emily. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, sinabi niya, paumanhin, Party, ngunit napakalaking bagay na kailangan kong sabihin ito kay lola. Biglang nagyelo ang mga mata ni Arthur. Nagbabala siya, wala nang susunod. Biglang kumirat ang puso ni Emily. Noon lang niya napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Sorry, Artie, ikinalulungkot ko talaga, ngunit si Sofia Goodwin ay ang pinaka-nakakalungkot na tao para sa pagkawala ng isang mahalagang bagay sa iyo. Wala siyang ideya kung gaano kahalaga ang heirloom ng pamilya. Huwag mo na akong marinig na muli mong sinisiraan si Sofia, o umalis ka sa bahay ko, sabi ni Arthur habang tumalikod para umalis. Napahawak si Emily sa braso niya sa gulat. Patawarin mo ako, Artie. Patawarin mo ako, please, okay. Naiinis na tinanggal ni Arthur ang braso niya mula sa pagkakahawak niya. Huwag mo akong hawakan. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Emily ang kanyang walang awa na lumitaw mula sa likuran bago siya napuno ng sama ng loob. Ano ang nagawa ni Sofia para maging ganito ang relasyon namin ni Artie? Isang malakas na bumahing si Sofia sa opisina. Nagulat siya, bamulong siya, sino ang nagmumura sa akin? Maya-maya lang ay tumunog ang kanyang cellphone kaya kinuha niya ito. Nang makita ito ay isang papasok na tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero, sinagot niya ito, sinabing, hello. Maaari ko bang itanong kung sino ito? Sofia, ako si Emily Jennings. Magkita tayo, boses ni Emily. Sandaling natigilan si Sofia. Pagkatapos, magalang siyang sumagot, paumanhin, Miss Jennings, ngunit nagtatrabaho ako. Nawala mo ba ang pamana ng Wise family? Sofia Goodwin, wala kang ideya kung gaano kahalaga ang heirloom kay Artie.
Ito ay naipasa sa kanilang pamilya sa loob ng 200 taon, mas mahalaga pa ito kaysa sa buhay mo. Galit na boses ni Emily ang narinig sa kabilang linya. Sofia, alam mo bang akin ang pinagmanahan ng pamilya? Ito ang dapat kong ipasa kay Artie at sa aking mga anak. Ibalik mo sa akin, ngayon na. Natigilan si Sofia sa matinis at nakakabinging boses ni Emily. Kung hindi mo mahanap, lumayo ka at itigil mo na ang pagkapit sa Artie ko. Hindi ka qualified na pakasalan siya. Wala siya sa liga mo. Sabi ni Emily bago ibinaba ang tawag. Huminga ng mahina si Sofia. Hindi niya akalaing nawalan siya ng isang pangkaraniwang bagay na pag-aari ni Arthur. Bagamat hindi niya sinasadya, nababalot siya ngayon ng matinding pagsisi sa sarili. Maya-maya, kumatok si Grace sa pinto at pumasok para dalhan siya ng isang tasa ng kape. Sofia, bukas ang libing. Magdamit ng itim. Makikita natin si Old Madam Presgrave sa huling pagkakataon kasama si President Tillman. Okay, tumanggo si Sofia. Nagsindi ng mga kandila sa sala ng Presgrave Residence, kung saan inilagay ang larawan ni Harriet sa altar para magbigay ng huling paggalang sa mga bisita. Ang liwanag ng kandila ay nagpapaliwanag sa kanyang ngiti at sa kanyang mga kagandahang katangian. Ang mga kaayusan ay ginawa upang siya ay ihatid sa kanyang huling pahingahan bukas. Kabanata 724. Madaling araw noon, at ilang sandali pa ay nagliliwanag ang langit bago naging makulimlim. Kaagad pagkatapos ay nagsimulang bumuhos. Ngayon ang araw na ihihiga si Harriet. Magpahinga. Mga 9 AM, lahat ng dumating para makita siya sa kanyang huling paglalakbay ay dumating sa ang sementeryo sa oras. Si Anastasia ay nakasuot ng itim na damit na may puting bulaklak sa kanyang dibdib. Sa isang marangal at magandang ekspresyon, tumayo siya sa tabi ni Elliot, samantalang ang dalawa niyang katulong ay nakatayo 1 metro sa likuran niya. Parehong nakaitim sina Sofia at Grace habang nakatayo at may hawak na payong. Sunod-sunod na dumating ang mga Presgrave. Ang mga unang dumating ay sina Liam at Kendra, na dumating kasama ang kanilang anak na si Lorelai at ang kanilang anak na si Louis. Habang nagsasalita ng ilang salita ang mag-asawa kay Elliot na may matinding kalungkutan, ibinaling ni Lorelai ang kanyang tingin sa huli ng may simpatiya. Parang naging mahirap sa kanya ang mga nakaraang araw, naisip niya. Ang ekspresyon ni Elliot ay may bakas ng kalungkutan at hindi maitagong pagod. Sa loob-loob niya, mahal pa rin siya ni Lorelai. Matapos pag-aralan ang kanyang mukha ng medyo matagal, naramdaman niya ang isang titig sa kanya, na agad siyang naalerto. Ito ay si Anastasia, kahit na siya ay mukhang mabait nang hindi siya masyadong binabalaan. Salamat sa pagpunta, Lorelai, sabi nito sa kanya. Tumanggo si Lorelai bago naglakad papunta kay Liam. Di nagtagal, isa pang paksayon sa. Dumating na rin ang Presgrave family. Pagdating kasama ang kanilang 2 anak, si Jacob, ang kanilang panganay na anak. At ang kanilang 10 taong gulang na bunsong anak na lalaki si Nolan at ang kanyang asawa ay sinundan ng kanyang mga taga-suporta, na pawang miyembro ng sangay ng pamilya. Paumanhin sa pagkawala mo, Elliot. Salamat, Tio Nolan. Tumanggo si Elliot. Nang makita si Sofia sa isang sulyap gamit ang kanyang matatalas na mata, si Jacob ay namangha ng ilang segundo, hindi niya inaasahan na makikita niya ang babaeng nagustuhan niya sa libing. Nakita rin siya ni Sofia, at binigyan niya ito ng tingin ng may paggalang ng panandaliang magtama ang kanilang mga mata. Noong una ay hindi nagustuhan ni Jacob ang libing, ngunit bigla niyang nakitang kawili-wili ito matapos makitang naruroon si Sofia. Hindi niya akalaing makikilala niya ang maganda at kaibig-ibig na junior na ito. Muli, ang mga sumunod na dumating ay ang mga kaibigan ni Harriet, na silang 4 ay matanda na at kailangang umupo sa mga wheelchair at gulong dito ng kanilang mga pamilya. Kusang lumapit sa kanila sina Elliot at Anastasia at nakipag-chat sa kanila. Maya-maya lang, huminto sa gilid ng kalsada ang isang itim na SUV, kung saan lumabas sa sasakyan ang isang lalaking may hawak na itim na payong na may kasamang bouquet ng puting bulaklak. Kanyang mga braso, mukha siyang payat at balingkinitan sa buhos ng ulan. Tapos, nakataas yung payong niya. Bahagyang, inilalantad ang kanyang kabataan at gwapong katangian. Si Arthur iyon. Lumapit si Elliot kay Arthur at binati ito bago binigyan ng walang salita na yakap ang 2 magkakaibigan. Tila parehong nagulat at hindi nagulat si Sofia nang makita si Arthur dito. Nakaramdam ng hindi mapakali si Jacob nang lumingon siya at nakita Arthur.
Bakit nasaan ang wise na ito? Napansin din ni Lorelai ang binata na nakatayo sa tabi ni Elliot. Ang kanyang aura, na katulad ng kay Elliot, at ang kanyang gwapong hitsura ay naging dahilan ng pagtataka niya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. I think I met him last time sa kasal din. Lumapit si Arthur sa tabi ni Anastasia at binati siya, "Hi, Anastasia." Bahagyang tumanggo si Anastasia bago tumingin sa likod at sinabi kay Sofia, "Sofia, halika rito at ituro kay Young Master Wise ang daan." Nang tawagin ay nagulat si Sofia saglit. Habang siya ay naguguluhan, sinalubong niya ang tingin ni Arthur, hindi niya inaasahan na nandito rin siya. Wala siyang choice kung hindi. Isara ang kanyang payong at lumapit sa kanya, na nagsasabing, "Young Master Wise, sa ganitong paraan, pakiusap." Nang makita siyang lumapit, natural na inilipat ni Arthur ang kanyang payong para kanlungan siya mula sa ambon, dahilan para mabasa ang kanyang balikat ng mahinang ulan. Dahil dito, mahirap sabihin kung sino sa kanila ang panauhing pandangal dito. Nang malaman ito ni Sofia, pabulong niyang sinabi, "Hayaan mo akong hawakan ang payong para sa iyo." Gayunpaman, isang ngiti ang isinagot ni Arthur. "Gagawin ko." No choice si Sofia kundi tumabi sa kanya. Maya-maya lang ay lumapit sa kanila si Jacob na may dalang payong. "Matagal na, Sofia." "Hi, Jacob," bati ni Sofia sa kanya. Inis na inis si Arthur kay Jacob. Bigla niyang iniunat ang kanyang braso at hinayla si Sofia sa kanyang yakap, dahilan upang bahagyang bumilis ang paghinga ng huli. Tapos, binaril niya. Isang babalang tingin kay Jacob. Kabanata 725. Madaling araw noon, at saglit na nagliliwanag ang langit bago naging makulimlim, pagkatapos ay nagsimulang bumuhos ang ambon. Ngayon ang araw na ililibing si Harriet. Sa mga 9 AM, lahat ng dumating upang makita siya sa kanyang huling paglalakbay ay dumating sa sementeryo sa oras. Si Anastasia ay nakasuot ng itim na damit na may puting bulaklak sa kanyang dibdib. Sa isang marangal at magandang ekspresyon, tumayo siya sa tabi ni Elliot, samantalang ang dalawa niyang katulong ay nakatayo sa 1 metro sa likuran niya. Parehong nakaitim sina Sofia at Grace habang nakatayo at may hawak na payong. Sunod-sunod na dumating ang mga Presgrave. Ang unang dumating ay sina Liam at Kendra, na dumating kasama ang kanilang anak na si Lorelai at ang kanilang anak na si Louis. Habang nagsasalita ng ilang salita ang mag-asawa kay Elliot na may matinding kalungkutan, ibinaling ni Lorelai ang kanyang tingin sa huli ng may simpatiya. Parang naging mahirap sa kanya ang mga nakaraang araw, naisip niya. Baka sa ekspresyon ni Elliot ang kalungkutan at hindi maitagong pagod. Sa loob-loob niya, mahal pa rin siya ni Lorelai. Matapos pag-aralan ang kanyang mukha ng medyo matagal, naramdaman niya ang isang titig sa kanya, na agad siyang naalerto. Ito ay si Anastasia, kahit na siya ay mukhang mabait nang hindi siya masyadong binabalaan. "Salamat sa pagpunta, Lorelai," sabi nito sa kanya. Tumanggo si Lorelai habang naglalakad papunta kay Liam. Di nagtagal, dumating din ang isa pang paksayon sa Presgrave family. Pagdating kasama silang dalawang anak na lalaki, si Jacob, ang kanilang panganay na anak na lalaki, at ang kanilang 10 taong gulang na bunsong anak na lalaki, si Nolan at ang kanyang asawa ay sinundan ng kanyang mga taga-suporta, na pawang miyembro ng branch ng pamilya. "Paumanhin sa pagkawala mo, Elliot." "Salamat, Tio Nolan." Tumanggo si Elliot. Nang makita si Sofia sa isang sulyap gamit ang kanyang matatalas na mata, si Jacob ay namangha ng ilang segundo, hindi niya inaasahan na makikita niya ang babaeng nagustuhan niya sa libing. Nakita rin siya ni Sofia, at binigyan niya ito ng tingin ng may paggalang ng panandaliang magtama ang kanilang mga mata. Noong una ay hindi nagustuhan ni Jacob ang libing, ngunit bigla niyang nakitang kawili-wili ito matapos makitang naruroon si Sofia. Hindi niya akalaing makikilala niya muli ang maganda at kaibig-ibig na junior na ito. Ang mga sumunod ay ang mga kaibigan ni Harriet, na silang apat ay matatanda na at kailangang umupo sa mga wheelchair dito sa kanilang mga pamilya. Kusang lumapit sa kanila sina Elliot at Anastasia at nakipag-chat sa kanila. Maya-maya lang, huminto sa gilid ng kalsada ang isang itim na SUV, kung saan lumabas sa sasakyan ang isang lalaking may hawak na itim na payong na may dalang bouquet ng puting bulaklak sa kanyang mga braso. Mukha siyang payat at balingkinitan sa buhos ng ulan. Pagkatapos, itinaas ang kanyang payong, na nagpapakita ng kanyang mga bata at gwapong katangian. Si Arthur iyon.
Lumapit si Elliot kay Arthur at binati ito bago binigyan ng walang salita na yakap ang dalawang magkakaibigan. Tila parehong nagulat at hindi nagulat si Sofia nang makita si Arthur dito. Hindi mapakali si Jacob nang lumingon siya at nakita si Arthur. Bakit nasaan ang Wise na ito? Napansin din ni Lorelai ang binata na nakatayo sa tabi ni Elliot. Ang kanyang aura, nakatulad ni Elliot, at ang gwapong hitsura nito ay naging dahilan ng pagtataka niya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. I think I met him last time sa kasal din. Lumapit si Arthur sa tabi ni Anastasia at binati siya, "Hi, Anastasia." Bahagyang tumango si Anastasia habang tumingin sa likod at sinabi kay Sofia, "Sofia, halika rito at ituro kay Young Master Wise ang daan." Nang tawagin ay nagulat si Sofia saglit. Habang siya ay naguguluhan, sinalubong niya ang tingin ni Arthur, hindi niya inaasahan na nandito rin siya. Wala siyang pagpipilian kundi isara ang kanyang payong at lumapit sa kanya, at sinabing, "Young Master Wise, sa ganitong paraan, pakiusap." Nang makita siyang lumapit, natural na ginalaw ni Arthur ang kanyang payong para kanlungan siya mula sa ambon, dahilan para mabasa ang kanyang balikat ng mahinang ulan. Dahil dito, mahirap sabihin kung sino sa kanila ang panauhing pandangal dito. Nang malaman ito ni Sofia, pabuulong niyang sinabi, "Hayaan mo akong hawakan ang payong para sa iyo." Gayunpaman, isang ngiti ang isinagot ni Arthur. "Gagawin ko." No choice si Sofia kundi tumabi sa kanya. Maya-maya lang ay lumapit sa kanila si Jacob na may dalang payong. "Matagal na, Sofia." "Hi, Jacob," bati ni Sofia sa kanya. Inis na inis si Arthur kay Jacob. Bigla niyang iniunat ang kanyang braso at hinilamos si Sofia sa kanyang yakap, dahilan upang muling bumilis ang paghinga ng huli. Pagkatapos, binigyan niya ng babala si Jacob. Kabanata 726. Umalis si Jacob at muling sumama sa kanyang ama. Gayunpaman, nagpasya siya sa isang kapritsyo na nakuha niya si Sofia mula kay Arthur dahil gusto niyang manalo laban kay Arthur kahit isang beses. Ilang sandali pa, dumating si Brenda at ang kanyang pamilya sa libing. Kabilang sa mga ito ay si Nigel na nakaakbay kay Jared. Si Jared ay nakasuot ng itim na suit na pinalamutian ng puting bulaklak para sa okasyon ngayon. Maya-maya ay dumating na si Francis pagkatapos nila. Pagkatapos, lumakad siya para mag-alay kay Elliot ng ilang mga salita ng pakikiramay habang hinanap si Jared sa karamihan. Dumating si Brenda at kinausap si Elliot. Kitang-kita niya ang mapupula nitong mga mata dahil sa mapatla nitong hitsura. Nang tinapos nila ang kanilang pag-uusap, lumayo siya at sumama sa mga matatanda. Nang dumating si Nigel upang batiin sila, pinaalalahanan siya ni Elliot, "Kailangan mong alagaan ang iyong ina." "Sinubukan ko, pero wala siyang kakaiba. Hindi na mababago ang isip namin ni Dad." Napailing si Nigel sa panghihinayang. Habang itinatakda ang lapida at ang urn na nagtatago ng mga abo ni Harriet, oras na para sa mga kamag-anak at kaibigan ng namatay na magpalitan ng paglalagay ng mga bulaklak at paggalang sa kanyang libingan. Sina Elliot, Anastasia, at Jared ang unang nagbigay ng kanilang huling paggalang kay Harriet. Nang maglagay si Jared ng isang bouquet ng bulaklak sa tabi ng lapida, tiningnan niya ang larawan ni Harriet. Kanina pa niya pinipigilan ang mga luha niya hanggang sa binigyan siya ni Anastasia ng marahan na tapik. Dahil doon, hindi na niya napigilan ang sarili habang nakayakap sa ina at umiiyak sa balikat nito. Ang mga pulang mata ni Anastasia ay nagpapakita na siya ay nagdadalamati din. Habang binibigyan siya nito ng isang nakapapawi na halik sa kanyang noo, tumabi sila para bigyan ng puwang ang iba pang nagdadalamati. Ang iba sa likuran nila ay nagsimulang pumila para maglagay ng mga bulaklak. Kasama nila si Arthur na naghihintay ng kanyang turn habang hawak ang kamay ni Sofia. Pagdating nila sa harapan, tinulungan siya nitong ilagay ang mga bulaklak. Si Lorelai ay panakanak ang nakatingin kay Elliot na may paghanga at pananabik sa ilalim ng payong. Pinagmamasdan niya ito habang hawak ang asawa at anak, pagkatapos ay ang lamang at lungkot sa mga mata nito. Ang kanyang estado ay nag-iwan kay Lorelai na nadurog ang puso dahil nakikiramay ito sa kanya, kahit na wala siya sa posisyon. Nang matapos ang seremonya ng pagluluksa, sunod-sunod na umalis ang mga bisita maliban kay Arthur. Si Anastasia ay nakatayo sa tabi ni Elliot mula sa simula nang makita nilang umalis ang mga bisita. Maya-maya, nadatnan niya si Elliot na nagtatagal sa harap ng lapida ni Harriet. Hawak ang kanyang kamay sa kanya, sinamahan siya nito ng ilang minuto sa kanyang tahimik na pagluluksa.
Pinigilan ni Arthur si Sofia bago umalis silang lahat sa bahay at hiniling na makisabay sa kanya ng sasakyan. Tinanggihan niya, hindi, sasama ako kay President Tillman. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Anastasia nang malumanay niyang iminumungkahi, Sofia, iyon lang para sa araw na ito. Maaari kang sumama kay Young Master Wise. Dahil nakatanggap siya ng permiso mula kay Anastasia, hinawakan niya ang palso ni Sofia at kinaladkad ito hanggang sa kanyang sasakyan nang walang anumang salita. Sa pagbabalik ni na Elliot at Anastasia sa villa, naglalaro si Jared sa mga Legos sa kanyang silid dahil ayaw niyang abalahin ang kanyang mga magulang na nagpahinga ngayon. Hinimok ni Anastasia si Elliot na maligo bago siya matulog dahil nahihirapan siyang makatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw. Minsan, naaantala siya sa kanyang pagtulog ng mga papasok na bagay, minsan, hindi na rin siya makatulog dahil sa mga epekto ng emosyon. Nakikinig sa kanyang mga salita, mabilis siyang naligo bago siya kinaladkad sa kama. Umupo siya sa mga bisig nito at pinanood siyang natutulog. Maya-maya, sigurado siyang nakatulog na ito dahil naririnig niya ang mabagal at malalim na paghinga nito. Inihiga niya ito sa kama, pagkatapos ay sinamahan si Jared at ang kanyang mga laruan sa kanyang silid. Nasa kapayapaan na ngayon ang namatay habang ang mga buhay ay kailangang magpatuloy sa kanilang buhay. Puno siya ng determinasyon na harapin ang paparating na mga hadlang para sa kanyang mga responsibilidad. Dinala ni Arthur si Sofia sa downtown, ngunit sa huli ay huminto siya sa isang high-end na cafe sa halip na sa kanyang villa. Umupo sa tapat niya, pinanatili ni Sofia ang tingin niya habang papunta sa cafe habang sinubukan niyang muli. Young Master Wise, pakiusap na makita ko ang iyong lola. Ipaliwanag natin kung paano ko nawala ang pamana ng pamilya mo sa kanya, di ba? Nag-aalala na siya sa kanya simula noong tumawag si Emily. Napansin ni Arthur ang pag-aalalang tingin ni Sofia. Hindi niya ako hinahayaang sisihin. Hindi ba ibig sabihin na gusto niya ako? Sofia, huwag mo na akong alalahanin. Itinaas ni Arthur ng elegante ang tasa ng kape. Wala naman akong malaking problema dahil mahal ako ni Lola. Si Sofia ay nakikinig sa kanyang paliwanag habang humihigop ng kanyang kape. Habang casual na itinaas niya ang kanyang ulo, natigilan siya sa paglakad ni Emily papunta sa kanila na may pagkukunwaring kakisigan gamit ang kanyang handbag. Miss Jennings, inilapag ni Sofia ang tasa ng kape sa mesa bago siya tumayo para batiin si Emily. Pinaputukan siya ni Emily ng mga punyal bago bumaling kay Arthur. Artie, hinahanap ka ni Lola kung saan-saan. Sabay na tayong umuwi. Kabanata 727. Nakarating si Emily sa cafe habang tinanong niya ang mga bodyguard ni Arthur kung nasaan siya, ngunit hindi niya inaasahan na makakasama niya si Sofia. Napakunot noo ni Arthur nang makita siyang nakatayo sa harapan nila, habang si Sofia naman ay napatayo na sa kanyang kinauupuan. Miss Jennings, pwede kang sumama kay Young Master Wise. Pupunta ako. Magkita tayo. Pekeng ngiti si Emily at inakbayan si Sofia habang papalabas sila ng cafe. Napilitan si Sofia na suklian ang nagkukunwaring intimacy habang kinakabahan siyang naglalakad sa tabi ni Emily. Nang makalabas na sila cafe, napalitan ng galit ang ekspresyon ni Emily habang tinutulak niya si Sofia pasulong at nagbabala. Sofia, itigil mo na ang panggugulo kay Artie, kung hindi, babayaran kita. Malayo ang katotohanan sa sinabi ni Emily. Hindi kailanman binalak ni Sofia na kumapit kay Arthur, at nagkataon lang na nagkita sila ni Arthur sa libing. Kaya naman, mahinahong sagot niya, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya hinaharas or what. Lalo pa, wala akong balak. Hindi ako magtitiwala sa alinman sa iyong mga salita. Naisip mo na ba kung gaano ka-impluwensya ang kanyang pamilya? Ang iyong buhay ay malayo sa kanya. Nakatitig si Emily kay Sofia na nakahalukip-kip, hindi man lang siya nag-abalang itago ang kanyang pagkadismaya. Wishful thinking mo lang na ma-inlove siya sa'yo. Higit pa rito, huwag subukan ang iyong kapalaran. Maghihirap ka lang. Tumingin si Sofia sa kanyang mga mata at sumagot, una sa lahat, hindi ko ikakategorya ang mga tao sa mga partikular na grupo batay sa kanilang background. Kahit ipinanganak ka na may pilak na kutsara, kailangan mong igalang ang iba. Ikaw, naputol ang sasabihin ni Emily dahil hindi niya inaasahan ang pagbabalik ni Sofia. Patuloy ni Sofia, ang pag-aayos ng relasyon ay isang bagay na kailangang ayusin sa pagitan namin ni Mr. Wise. Wala kang karapatang makialam sa negosyo namin. Nagyayelong malamig ang kanyang mga mata dahil nairita siya sa superior na ugali ni Emily.
Ikaw, sinubukan ni Emily, ngunit wala ring lumabas na salita. Parang last time lang. Kung may nararamdaman ka para kay Young Master Wise, malaya kang habulin siya. Kung tungkol sa resulta, depende sa iyo. Huwag mong ilabas sa akin. Parang hindi niya napansin ang kalagayan ni Emily, nagpatuloy si Sofia. Namula ang pisngi ni Emily sa sinabi niya. Is she trying to imply na hindi ako magtatagumpay? Sinaman niya ng tingin si Sofia. Kung hindi dahil sa pakikialam mo, mas maaga ko siyang naging girlfriend. Tumawa si Sofia. Lagi mo akong iniisip na mababa. Kung ganoon, wala akong magagawa para makuha ang atensyon niya, maliban na lang kung tanga siya na madaling mahulog sa akin. How dare you call RTA tanga? Sa sobrang galit ni Emily ay itinaas niya ang kanyang kamay, sampal sana si Sofia. Sa sandaling iyon, lumabas si Arthur sa kafe at humakbang papunta sa kanila. Kanina pa siya nakikinig sa kanilang pag-uusap at nagpa siya na humakbang pasulong upang maiwasan ang anumang gulo. Nang umayos na siya sa kinatatayuan, tinitigan niya ng masama si Emily. Emily, itigil mo na yan. Nang makita niyang sumulpot siya, ang unang pumasok sa isip ni Sofia ay ang maghanap ng rutang matatakasan. Hindi ako makapaniwala na nasa likod namin siya. Gaano na ba siya katagal nag-eavesdrop? Habang nakahils siya para makasakay sa elevator, umalangaw ang boses ni Arthur sa likuran niya. Tumigil ka nga dyan. Isinasaalang-alang niya ang kanyang opinyon tungkol kay Sofia. Ang pagkakita sa kabilang panig niya ay isang sorpresa sa kanya at nakita niyang nakakatuwa ito habang naglalakad siya palapit sa kanya. Tumakas kapag katapos mong tawagin akong tanga. No choice si Sofia kundi tumalikod at humarap sa kanya. Habang nakatingin siya sa malalalim nitong mga mata, ipinaliwanag niya, hindi ko sinasadya na tawagin kang tanga. Nagawa mo. Nang makakita ng pagkakataon, sumali si Emily. Miss Jennings, hindi mo naiintindihan. Sinasabi ko na magiging tanga si Young Master Wise na mahulog sa akin. Dahil doon, natuwa siya sa kanyang matalinong pagbabalik at hinihingi ang opinyon ni Arthur. Young Master Wise, hindi ka interesado sa akin, tama. Of course, I'm not, sagot niya sa pagitan ng mga gigil na gigil. Sinulyapan ni Sofia si Emily na may namumulaklak na tagumpay ng ngiti sa kanyang mukha. Narinig mo ba siya? Hindi niya ako gusto. Walang imak na tinitigan siya ni Emily dahil pakiramdam niya ay isa itong perfunctory act. Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Arthur, pinaalalahanan siya ni Sofia, Young Master Wise, pakiusap linawin mo na walang namamagitan sa atin, kung hindi, mali ang pagkakaintindi ng humahabol sa iyo, Miss Jennings. Kahit na ang kakaibang pakiramdam ay nananatili pa rin sa loob ni Emily, siya ay pinagkaita ng pagkakataong magsalita pabalik nang si Sofia ay pumasok sa elevator. Nilinggan niya si Arthur nang hindi sinasadya at nakita niya itong nakita sa nakasaradong pinto ng elevator na may halong damdamin. Ang bastos niya. Sa huli, tanging sagot lang ang naisagot ni Emily. Kabanata 728. Pagkaalis ni Sofia sa kafe, sumakay siya ng taxi para makauwi. Ninanamnam ang simoy ng hanging panggabing umiindayog sa kanyang mukha, kasabay nito ang paghahanap ng sagot sa kanyang blangkong isipan. Pumayag siya na hindi siya interesado sa akin. Imposibleng maging kasinungalingan iyon, naisip niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay nag-notify sa kanya ng isang bagong mensahe. She checked her phone to read it and found a message from Arthur with only 2 words. Napanganga siya sa message. Damn, nag-message siya para lang magalit ako. Miss Wise, please remember you're a decent man, sagot agad nito sa kanya. Nagpadala ng reply message si Arthur. Wala kang konsensya. Tama ka, hindi ako. Nakita mo na sa pamamagitan ng pagbabalat kayo ko at titigil ka ng makakita ng mga taong katulad ko mula ngayon. Sumuko na si Sofia sa pag-save ng kanyang imahe. Muli siyang nagtanong, sa tingin mo ba ang mahulog sa iyo ay kung ano ang gagawin ng isang tanga? Samantala, pinagmamasdan ni Emily ang tanawin sa labas sa loob ng sasakyan pabalik ng villa. Sa tabi niya ay si Arthur na nagtatype ng mga mensahe sa kanyang telepono. Pinakanaka ang sulok ng kanyang mga labi upang ipahiwatig ang kanyang magandang kalooban, kahit na ang kanyang mga daliri ay nagtaksil na siya ay kakilakilabot sa pagsagot sa mga text message. RT, nang lumingon siya at nakita siyang nakangiti, tinanong niya, sino ang kachat mo? Isang kaibigan. Simple lang ang sagot niya. Napansin ni Emily ang katuwaan sa ekspresyon ni Arthur na parabang nalilibyugan siya sa pakikipag-ugnayan,
kaya't hindi siya naglakas loob at humingi ng karagdagang impormasyon. Sino ang kaibigan mo? Hindi mo sila kilala, sagot niya habang tinitingnan ang telepono at napangiti sa nilalaman ng mensahe. Ang sagot ni Sofia ay, kay Nina lang ako nagkamali. Patawarin mo ako. Si Sofia ay nakasakay sa isang taxi, hindi na nakuha ng tanawin ng paglubog ng araw ang kanyang atensyon dahil nakaramdam siya ng kaba sa paghihintay na matanggap ang kanyang tugon. Ano bang problema ko? Ang saya ko ba ngayon? Nakauwi na ako. Kailangang umalis. Nag-type siya sa kanyang telepono at nagpapadala ng mensahe bago ibinalik ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Gayunpaman, ang kanyang determinasyon ay tumagal lamang ng ilang sandali. Nang makarinig siya ng message notification, hinanap niya ang cellphone niya sa bag at tinignan ang message. Hindi masamang maging kaibig-ibig. Kahit papaano ay parangalan ito. Natigilan si Sofia. Ano ang ibig niyang sabihin? May nararamdaman ba siya sa akin? Sa pagpapasya na ito ay isang matalinong pagpili na hayaan ang paksa na magtapos dito, sumagot siya ng isang mensahe. Nakauwi na ako. Tumigil si Arthur sa pagpapadala sa kanya ng anumang mensahe, kaya binayaran niya ang biyahe at bumaba ng taxi. Habang naglalakad siya pauwi habang nakatitig sa phone niya, may hamarang sa kanya. Miss Goodwin, gustong makita ka ni Old Madam Wise. Itinaas ni Sofia ang kanyang ulo at natagpuan ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard mula sa huling pagkakataon na kinausap siya. Itinago niya ang kanyang telepono sa likod niya nang hindi sinasadya nang marinig niyang hinahanap siya ni Martha. Oo naman. Tumanggaw si Sofia at sumunod sa kanya papasok ng sasakyan. Nang makarating sila sa malapit na kafe ay binitawan siya nito. Gaya ng dati, hinihintay siya ni Martha sa isang pribadong silid. Sa sandaling makita niya si Martha, nabalot siya ng guilt habang nakikipag-usap siya kay Arthur hindi pa natatagalan. Magalang na binati siya ni Sofia, Old Madam Wise. Umupo ka. Iminuwestro ni Martha ang sofa. Nang makaupo siya, tinanong siya ni Martha nang hindi umimik. Nabalitaan ko na nawala ang pamana ng pamilya namin na niregalo sa iyo ni Artie. Tumanggaw si Sofia. Oo, nawala ako. Pero hindi niya binigay sa akin. Ako ang nakaagaw nito sa leeg niya nang hindi sinasadya at nawala sa kalaunan. Hindi regalo sa iyo ni Arthur. Nagtatakang tanong ni Martha. Ipinaliwanag ni Sofia ng detalyado kung paano niya nakuha ang mga kwintas sa unang lugar, dinala ang mga kwintas kasama niya sa ibang bansa, at nawala ito sa isang paglalakbay pauwi. Sa huli, humingi siya ng tawad, Old Madam Wise, pasensya na po sa nangyari, huwag sisihin si Mr. Wise para dito. Sinusubukan din niyang kunin ang kwintas. Siya ang pumalit sa kumpanya ng tatay mo para pilitin kang bumalik sa bansa. Ganyan siya. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, sinabi ni Martha na may halong emosyon. Talaga. Ibinalik na ngayon ni Mr. Wise ang kumpanya ng aking ama at tutulungan ko siyang hanapin ang nawawalang kwintas. Inihayag ni Sofia ang lahat kay Martha ng buong katapatan. Kabanata 729. Si Martha ay mahusay na karanasan at perceptive. Nakita niya sa harapan ni Arthur na humihingi ng tulong kay Sofia na hanapin ang mga kwintas at naunawaan ang layunin nito. Truth be told, he was used it as an excuse para manatili si Sofia sa tabi niya. Miss Goodwin, babantayan ko ang second-hand market ng necklace. Sa ngayon, kailangan ko lang ng tulong mo para sa isang bagay. Kailangan kong iwan mo si Artie. Mabilis siyang humawak ng mga bagay-bagay habang ang isang buong plano ay nabuo sa kanyang isip at sinabi niya ito kaagad. May idea ako. Gawin mo ang sinasabi ko. Matandang Madam Wise. Nakanganga si Sofia sa matandang babae na nakasuot ng pinong damit at magarang alahas. Anong gusto mong gawin ko? Kailangan mong magdala ng lalaking kilala mo para makita si Artie at sabihin sa kanya ng personal na mahal mo ang lalaki. Kung hindi matitinag ang nararamdaman ni Artie para sa iyo ay magkasundo kayong dalawa. At saka, babayaran ko ang pagkawala mo dahil nangako akong iingatan kita. Umaasa si Martha na makakagawa si Arthur ng matatag na desisyon sa kanyang buhay dahil alam niyang hindi si Sofia ang pinakamahusay na manliligaw para sa kanya. Tinitigan ni Sofia ang telepono sa mesa na may pag-aalinlangan. Masakit ang sinabi ni Martha kay Sofia na para bang sinasaktan nito ang kanyang puso. Gayunpaman, sumang-ayon siya sa plano ni Martha sa kalaunan. Sige, susundin ko ang plano mo. Sana mailagay mo yung best acting mo kasi very observant si Artie.
Mag-ingat na huwag hayaang malaman niya ang anumang bagay. I will, sagot ni Sofia na may kasamang maamo habang binababa ang kanyang mga mata. Sa oras na iyon, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang telepono. Mabilis niyang sinulyapan ang mensaheng lumabas sa screen. Anong ginagawa mo ngayon? Binanggit ng nagpadala ng pangalan ni Arthur. Yun lang para sa araw na ito. Hindi kita masisisi sa pagkawala ng pamana ng pamilya natin. Kumaway si Martha bilang pagpapaalis. Hindi mo naman kasalanan. Pwede ka nang umalis. Kinuha ni Sofia ang telepono mula sa mesa at tinungo ang exit. Minsang lumabas siya, inalok siya ng bodyguard na naghihintay na pauwiin siya, ngunit tinanggihan niya ito. This time, naglalakad na siya pauwi. Nakatitig sa mga mensahe ni Arthur, matagal na siyang nawala sa mood na mag-reply simula nang mag-usap sila ni Martha. Huminga siya ng malalim, saka nag-dial ng numero ng kung sino. Sumagot ang nasa kabilang side ng telepono gamit ang malinaw na boses. Hoy, babae, miss mo na ba ako? Walang nakitang saysay si Sofia sa pagpalo sa paligid ng bush. Pwede ba akong humingi ng favor? Oo naman. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Magpanggap na boyfriend ko. Walang problema. Ako ang pinakamagaling sa paggawa ng ganitong bagay. Nagkakaroon ka ba ng sutil na humahabol? Huwag ka nang magtanong. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye bukas. Sige, hihintayin ko ang tawag mo. Nang ang tawag, kumuha si Sofia at muling nagpakawala ng malalim na hininga. Ang lalaking hinihingan niya ng tulong kanina ay ang kanyang childhood friend, ang anak ng kaibigan ng kanyang ama, at isa sa kanyang mabubuting kaibigan. Pagkatapos ay inabisuhan siya ng telepono na may natanggap na bagong mensahe. Sa isang mabilis na sulyap dito, hindi na siya nagulat nang makitang galing ulit ito kay Arthur. Tinanong niya, bakit hindi ka sumasagot? Sa pag-aakalang nag-e-enjoy siya sa kanilang interaksyon dahil nakita niyang kawili-wili ang pagpapalitan ng mga mensahe, hindi na siya nag-abalang sumagot. Nang hindi niya makuha ang sagot nito, nagpasya siyang tawagan siya sa halip. Maya-maya, tumunog ang phone niya. Tiningnan ni Sofia ang caller ID at kalaunan ay pinindot ang mute button. Paglubog pabalik sa park bench, pinanood niya ang pag-vibrate ng telepono ng may mabigat na puso. Sa wakas, tumigil ang ringtone nang iwan niya ito nang walang pansinan. Pero maya-maya, tumunog ulit. Hindi inaasahan ni Sofia na tatawagan siya nang hindi niya alam na magpahinga. Nag-aalala ba siya sa akin? Biglang tumigil ang papasok na tawag habang nagmumuni-muni at hindi niya ito sinasagot. Sa pagkakataong ito, nagpadala na lang si Arthur ng mensahe sa kanya. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Anong nangyari sa'yo? Bago ito, hindi pa siya naging malupit sa sino mang nakilala niya. Kahit na ang isang bagong kaibigan ay hindi makakatanggap ng ganoon kalamag na pagtrato mula sa kanya. Gayunpaman, nangako siya kay Martha kanina na layuan niya si Arthur. Sorry, Arthur. Batid niya na hindi sila naging magkasama ni Arthur. Halimbawa, kahit na nanatili lang siya sa atelier ng ilang araw, nakilala pa rin niya sa mga larawang pinagdaanan niya na ang mga alahas na suot ni Martha ay bawat milyon ng higit sa 10 piraso. Si Sofia ay hindi kailanman maaaring humingi ng atensyon mula sa isang marangal na tulad niya. Not to mention, they were in the early stage as Arthur was only having affection for her so far. Ang mga halik ay naapektuhan lamang ng dopamine at hindi mahalaga ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Hindi niya kayang suklian ang nararamdaman nito kung naghahanap siya ng panandaliang relasyon. Sa wakas, tumigil na si Arthur sa pagpapadala sa kanya ng anumang mensahe. Parang hindi naman siya ganoon kainteresado sa akin, isip ni Sofia. Kabanata 730. Maagang nagising si Anastasia sa 8 AM sa villa ni Elliot. Gayunpaman, si Elliot ay wala kahit saan sa tabi niya. Sa pag-aakalang siya ay nagdadalamati sa kagalingan, bumangon siya nang hindi nagdalawang isip na hanapin siya at kung sakali ay natagpuan siya sa kusina. Nakasuot siya ng gray na kamisete ngayon na may apron na nakatali sa kanyang baywang para ipaghanda ng almusal ang kanyang pamilya. Naantig si Anastasia sa nakita. Kahit na nakapijama pa siya, naglakad siya papunta kay Elliot, na hinahalo ang lugaw sa kaldero, at niyakap siya mula sa likuran. Ilang sandali, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Kahit na namagitan sa kanila ang katahimikan, ramdam na ramdam niya ang unspoken love nito. Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri sa kanyang mga daliri habang sinabi niyang, "Go wake Jared up, malapit na ang agahan."
Okay, gigisingan ko siya, sagot ni Anastasia, ngunit nag-aatubili siyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang ma-enjoy ng kaunti ang init ng likod nito. Lumingon si Elliot at siniil ng halik ang kanyang buhok. Nang bumaba ito sa labi niya, iniwasan niya ito. Hindi pa ako nag-toothbrush. Wala akong pakialam. Sa gayon, sinubukan niyang isara ang kanilang distansya. Nakangiting tumakbo palabas ng kusina si Anastasia at umakyat sa itaas. Pagkatapos niyang gisingin si Jared, naglinis siya ng sarili at bumalik sa ibaba. Sa muling pagpapakita niya sa kusina, ipinulupot niya ang kanyang mga braso kay Elliot at Yumoko para bigyan siya ng eksaktong halik sa labi. Inakbayan niya ito sa bewang habang ginagantihan niya ito ng halik. Sa sandaling iyon, nabuo sa loob niya ang determinasyon na protektahan ang kanyang pamilya. Kahit na siya ay nagdadalamati pa rin para kay Harry at sa kaibuturan, hindi siya magdadalawang isip na ipakita ang kanyang pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ng masaganang almusal, pumunta ang tatlo sa isang horse ranch sa malapit. May pony si Jared na pag-aari niya doon. Mag-isa siyang nagsasanay sa ranzo habang pinagmamasdan siya ng kanyang mga magulang mula sa kafe. Masarap ang bonding nila sa isa't isa. Samantala, sa Presgrave Hospital, isang punong manggagamot ang nahulog sa pagkabalisa na parang nakataya ang kanyang buhay matapos siyang makatanggap ng tawag. Pag-akyat sa rooftop, kumuha siya ng sigarilyo at hinihit-hit ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono at sinagot niya, "Hello. Nakapagdesisyon ka na ba? Namatay na ang matandang ginang. Sa tingin ko, hindi ito isang matalinong desisyon na gawin ito ngayon. Gusto kong makita ang resulta bago mag 3 PM. Kung hindi, mawawalan ka ng kalayaan at mananatili sa bilangguan ng maraming taon." "Huwag. Sige, gagawin ko. Mabuti. Maghihintay ako." Tinapos na ng lalaki sa kabilang side ang tawag nang matapos niya ang kanyang sasabihin. Ang punong manggagamot ay nagsindi ng isa pang sigarilyo na may nanginginig na mga kamay habang tinatapos niya ang nauna. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at pinunasan ang pawis na nakadikit sa kanyang noo. May nagbanta sa kanya ng isang video na nasa kanya at isang babaeng may asawa. Ang nilalaman ng video ay sapat na isang ebidensya para sa pangangalo niya upang maikulong siya. Sa sandaling iyon, dalawang nurse ang naglakad papunta sa rooftop. Binati siya ng mga ito nang makita siya. "Mr. Campbell, okay ka lang? Huwag kang mag-alala sa akin." Muli siyang nagpunas ng pawis at naglabas ng sigarilyo bago siya lumabas ng rooftop. Sa kabilang banda, nag-day off si Sofia sa Burgwa kaninang umaga. Sumakay siya sa kotse ng kanyang childhood friend bandang 10:00 PM at tumungo sa villa ni Arthur. Pinlano niyang samantalahin ang pagkakataong mag-impake ng mga gamit niya sa guest room ni Arthur. Kaya naman, ipinagdasal niya na nasa bahay siya ngayon. Pagkatapos, nagpadala siya sa kanya ng mensahe sa kalsada upang kumpirmahin ang kanyang kinaroroonan. "Miss Wise, nakauwi ka na ba?" Hindi nagtagal sumagot si Arthur, "Ako nga." Nang makitang malapit na siya sa destinasyon, hindi na nag-abalang sumagot si Sofia sa kanya habang lumingon ito sa gilid at ipinaalala, "James, gagawin mo ang sinabi ko mamaya, okay?" "Walang problema. Ipaubaya mo sa akin." Ngumiti si James Lennon ng may kumpiyansa. "Talagang dudurugin ko ang puso niya para sa iyo." Pagkatapos, sinukli niya ang kanyang buhok para maging maganda ang hitsura. Todo ayos siya ngayong araw para sa gwapong hitsura. Tumanggo lang siya. Gayunpaman, habang minamaneho niya ang kotse papunta sa residential area, nagsimula siyang magpanik. Mayaman ba ang lalaking iyon? Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.